Isang maulang hapon po sa inyong lahat. At muli sa ngalan ng komunidad ng Manila Cathedral ay mainit ko kayong tinatanggap dito, lalo na po yung mga taga Santissima Trinidad Parish. Parang kumuunti yata kayo ngayon So natakot, butas siguro mga bumbunan. No? Mga ginigiliw kong kapatid, sa mga misa sa simpleng araw, yung tinatawag nating daily masses mula Lunes hanggang Sabado na umaga, maliban na lamang kung merong dakilang kapistahan, ang unang pagbasa ay walang kaugnayan sa Ebanghelyo. May sarili silang, madalas, may sarili silang tema. Hindi katulad ng araw ng Linggo, yung unang pagbasa ay may connection sa Ebanghelyo. Pero ngayon, katangi-tangi sapagkat mayroong parang koneksyon ang mga pagbasa natin ngayon. Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel at ang Ebanghelyo na isinulat naman ni San Mateo. At ano yon? Ang tema ng katiwala. The theme of stewardship. Sa unang pagbasa, narinig natin kung paano sabi ng Panginoon kay Propeta Ezekiel, aalisin ko na ang pagiging pastol sa inyo sapagkat pinabayaan ninyo ang aking mga tupa. Dati-rate o madalas, kapag ang propeta ay nagsasalita, ang kanyang tinutuligsa ay ang kakulangan at pagkakasala ng bayan ng Diyos. Pero ngayon, sa unang pagbasa, hindi. Ang tinuligsa ni Propeta Ezekiel, ayon sa utos ng Diyos, ay ang mga kasalanan at kakulangan ng mga pastol. Sabi niya dito, should not shepherds rather pasture sheep? Hindi ba dapat ang mga pastol inaalagaan ng mga tupa? Yet you have fed off their milk, worn their wool, and slaughtered the fatlings, but the sheep you have not pastured. Sabi ng Panginoon sa unang pagbasa, tumataba kayo. Samantalang ang mga tupa ay nangangayayat. So that is a deficiency in stewardship. Ay yung mga pinagkatiwalaan hindi naging tapat sa kanilang tungkulin. Pero iba naman yung nakita natin sa Ebanghelyo. Pero tungkol pa rin sa pagtitiwala. Meron sa kwento ni Jesus tungkol sa kaharian ng langit. Sabi niya, merong isang may-ari ng ubasan. Isang tapat na katiwala. Sapagkat siya'y gumawa ng kanyang tungkulin. The owner of the vineyard was a true steward. So, mga minamahal kong kapatid, sa hapong ito, hayaan ninyo akong magbigay ng 3 punto. Ano ba ibig sabihin ng stewardship? Ano ang ipinapaalaala nito sa atin? What does it mean to be a Christian steward? So that we may not be condemned by the Lord if we fail to be. Number 1, what we have is entrusted to us, not possessed absolutely. Yun ang unang katangian ng isang katiwala. Hindi niya nakakalimutan na hindi siya ang may-ari. Whatever we have is just entrusted to us.
Kaya ano man ang meron tayo, kalusugan, kagandahan, yaman, kapangyarihan, salapi, maleta na puno ng pera, hindi yun atin. Confidential funds, hindi yan atin. Hindi yan sa inyo. Pinagkakatiwalaan lamang tayo. Even this image, nobody owns that image. It is entrusted to your community. Yun, mga minamahal kong kapatid, ang huwag nating kalilimutan. Sapagkat ang lahat ay pag-aari ng Diyos. Ang tunay na katiwala, inaalagaan ang ipinahiram sa Kanya. Kung kayo'y pupunta sa inyong kapitbahay at manghihiram kayo ng isang gamit, hindi ba't iingatan nyo ito? Sapagkat ayaw nyong ibalik ito sa may-ari ng sira. Ganon din. Ang anumang meron tayo, ito'y isa lamang pagtitiwala sa atin. Pangalawa, good stewardship means caring for peoples, not using people. Doon sa unang pagbasa, yung mga pinagkatiwalaan, yung mga pastol, ginagamit ang kanilang mga tupa. Tumataba sila, nangangayayat ang mga tupa. Kaya galit ang Diyos. Ang isang mabuting katiwala, inaalaala at inaalagaan ang mga ipinagkatiwala sa Kanya. Kaya mga minamahal kong kapatid, bilang halimbawa, bilang mga magulang, yung mga anak ninyo, hindi kayong may-ari. Ipinagkatiwala lamang yan sa inyo ng Diyos na dapat nyo silang alagaan, dapat nyo silang subaybayan, dapat nyo silang bigyan ng magandang halimbawa, dapat ninyo silang hanggat maaari ilayo sa pagkakasala. Nakakalungkot po yung nangyari sa Zamboanga. At marami tayong tanong, bakit nagkaganon? Bakit siya nakakuha ng baril? At mukhang yung baril ay pagmamay-ari ng magulang. Sino ang dapat sisihin sa mga ganitong pangyayari? Saan nagkulang ang paaralan? Saan nagkulang ang tahanan? Saan nagkulang ang pamahalaan? Saan nagkulang ang paaralan? Those are the questions that we need to find answers in the days to come. If we don't want the same things happening again and again. A good steward is someone who takes care of people entrusted to him. Pangatlo, stewardship requires generosity without comparison. At ito yung ipinakita sa Ebanghelyo, yung may-ari ng ubasan, dahil kinikilala niya na ang meron siya ay hindi kanya, hindi siya sakim. Hindi niya sinasarili ang bunga ng lupa. Binabahagi niya. Nagtanong siya, kayo, bakit nakatayo lang kayo maghapon, wala kayong ginagawa? Sabi ng mga tao, gusto naming magtrabaho pero walang magbigay sa amin ng trabaho. Ang sabi ng may-ari, hali kayo sa aking ubasan. He gave them job. He gave them dignity. He shared with them his resources with generosity. Not because they deserve,
but because He is kind. Ang tunay na nakatiwala, ibinabahagi ang ipinahiram sa kanya ng Diyos upang hindi lamang siya ang umangat, kundi maging ang mga taong nakapaligid sa kanya. Now, with these points, I would like to ask you, or to ask you to ask yourselves, am I a good Christian steward? Am I a faithful steward? Am I a responsible steward? Remember, we don't own what we have. We have to use what we have to help people and not use them, and with generosity. My dear brothers and sisters, as we continue in this celebration, perhaps that is the grace that we should be praying for. Panginoon, gawin mo po akong isang mapagkakatiwalaang katiwala. Amen.